Welcome back dito sa ating video. Bagong online loan app nga ba itong tatalakayin natin? Bago natin simulan, maglalambing po muna ako sa inyo na pakisubscribe po yung aking channel, Johnny Depp, at pakilike na lang po kung nakatulong sa inyo ang aking Honest Ola review. Tapos share nyo na rin para sa iba, para magkaroon ng awareness, na makapag-isip kung tama ba itong papasukin nilang online loan app na uutangan nila, at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos natin dito sa usapang online lending apps. Tapos, mga kadyani, itong Ola na ito, bago lang talaga siya. Nalabas sa Play Store. Ulitin ko, bago ako magsimula. Disclaimer, hindi po ako Ola agent, hindi po ako Ola promoter, hindi po ito sponsored, hindi po ako nag-endorse ng kahit anong online lending apps. Kahit ba legit man yan, hindi ko man sasabihin sa inyo. Pwede ko sabihin i-recommend kung talagang okay siyang utangan na mababa yung interest at hindi kayo nangaharas. Pwede ko i-recommend. But I will not promote. Ulitin ko, hindi ko siya pinopromote. Ito'y base lamang sa aking shared experience kung paano ko sinilip itong mga online loan app na sinusubukan nating applyan. Kung okay ba siya talaga at makakatulong sa inyo na pantawid emergency just in case nagkakaproblema kayo. Hindi ko siya pinopromote. Ulitin ko, baka may magagalit na naman dyan sa akin. So, sinubukan natin itong si Flycash Lending na pwedeng i-download sa Play Store. Hindi ko sure kung meron siya sa App Store kasi wala naman akong iPhone. Yan talaga pag mga hampas lupa. So, sige, simulan natin. Patatawa lang tayo ng konti. Itong si Flycash, papakita ko na kagad sa inyo, dito pa lang. Hindi ko napapakita sa inyo kung paano ako nag-apply ng loan. Kasi alam naman ninyo kung paano mag-proceed ng mga pag-apply ng loan. Papakita ko sa inyo yung tunay na kulay nitong Ola na ito bago kayo mag-loan dito. Kaya mag-ingat na muna kayo. Itong si Flycash ay under Downy Green Pocket Lending. Doing business under the names and styles of Top Art Lending, Smart Reach Lending, Geshini Lending, I'm not sure kung GE Shine Lending, Yescom Lending, kung naalala niya, Flycash Lending, PK Loan Lending, Good Pay Lending, Star X Lending, and T-Star Lending. So, ang dami niyang lending companies na nasa isang company lang. No? Ang dami niyang lending, parang branches, something like that. Pero, ulitin ko itong si Flycash, wala sa list ng recorded online lending platform. Yun lang yung nakakabahala doon. Yes, registered sila, sabihin natin. Pero dapat itong mga registered na to, yung mga address nila is tunay yung mga address na ginagamit dapat nila dyan, di ba? But unfortunately, nung sinubukan ko siya, mga kadyani, sa totoo lang, nung ina-applyan ko siya, at sinubukan ko, nakita ko nga na si Yescom din pala. Hindi ko lang nagawa ng video yun. Medyo hindi kasi ako masyadong dami pa yung time. Ulitin ko, hindi ko lang siya nagawa ng video. Pero, itong dalawang ito, si Flycash at si Yescom, magkapatid. Kaya kung magkano naman yung offer nila is the same. Katulad ng offer nila na, napakita ko lang sa inyo kung gaano kalaki yung kanilang mga processing fee. Yung muna anin ko sa inyo. Para mag-isip na kayo kung uutangan nyo to o hindi. Tulad yan, yung kanyang amount na marireceive natin kung sakasakaling tayo yung utang daw ng 4,550. Ang makukuha lang daw natin is 2,450. Automatic na agad na meron siyang 2,000 sa processing fee. And babayar mo siya in just 7 days. Ang bigat, di ba? Halos kalahati yung kinuha. Di ba? From 4,500, makukuha mo nilang 2,500, 2,000 agad, tapos 7 days lang. Paano kung gipit ka? I will not suggest na umutang kayo sa ganito, lalo na kung gipit na gipit kayo. Mababaw lang kayo sa utang, magkakaproblema pa kayo. At maaari pa kayo magkaroon ng mga matanggap na mga harassments o mga texts na maaari nilang gawin. Kasi mga kadyani, nang sinilip ko itong kanilang terms and conditions, yung loan agreement, nabulaga ako. Parang gusto kong tumambling. Alam niyo kung bakit? Nung nakita ko ito, pakita ko sa inyo yan, this loan agreement is entered into by and between the lender, Wing of Integrity Lending Corporation. Sino yung Wing of Integrity? May nagpadala sa akin ng OTP. Ngayon, ito yung kanyang binigay ng OTP, mga kadyani. Easy Borrow. At alam niyo ba kung sino ang kapatid ni Easy Borrow?
Si Bene. Yes. Naka-registered po yung Wing of Integrity. Pero yung green pa, yung Flycast at yung Yescom, hindi kasali sa recorded online lending platform. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo. Maaring nagtatago itong, tawag na to, itong mga online loan apps na ito dahil nawawala na po yung online lending app sa Play Store na yung Benny at saka EasyBarro. Maaring ano sila, baka binili, I'm not sure, pero bakit siya Wing of Integrity at ang nag-message sa akin na nagbigay ng OTP is EasyBarro. Gayong Flycast yung in-applyan ko, Yescom yung in-applyan ko. Kita nyo, kung mapapansin nyo, yung Yescom sinubukan ko yun, EasyBarro rin yung nag-message sa akin noon. And then ngayon, EasyBarro na naman. So, iisa lang ba nagpapatakbo? Medyo mag-ingat kayo. Dahil si Benny, alam niyo naman, maraming complaint. Yung ulan na yan. Sa PAO, kasama lagi yan sa mga sinilip ko ng may mga complaint doon sa mga complaint na sa nagpapal ng formal complaint at affidavit of statement nila. Okay? So, mag-ingat kayo. Huwag niyo muna subukan. Maaari lang. Baka nangunguha lang ng info kasi pag ganyang malaki yung kaltasan, yung processing fee, hindi ko na tinutuloy. Ako na mismo umiiwas na. Kaya suggest ko sa inyo, iwasan nyo na lang. Yun lang po mapapayo ko sa inyo. Yun po yung paraan para makatulong sa inyo, yun lang po may advice ko. Iwasan nyo na lang po yung mga ganyan. So, sana nakatulong ang video ito. At paki-subscribe na lang po, Johnny Depp. Paki-like, share at hit nyo po yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga honest Ola reviews. At maraming pong salamat sa uulitin.